Warning: ang kwentong ito ay batay sa lumang paniniwala at tunay na karanasan. Makinig ka, pero tandaan mo may mga kwentong hindi dapat inuulit. Sa dami ng nakikinig, kakaunti lang ang may tapang na mag-subscribe. Isa ka ba sa kanila o isa ka lang sa mga dumadaan at nawala na lang bigla? Kung naririnig mo ito, hindi pa huli ang lahat. Mag-like, mag-share, at mag-subscribe ka na sa The 13th Scream. At huwag mong kalimutan, i-click ang notification bell. Dahil minsan, ang tahimik na nakikinig, sila ang unang nawawala. Magsimula na tayo, isang kwentong hindi mo malilimutan. Ako si Mark, at ngayong ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng aking lolo, si Lolo Celso. Isa siyang veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig, isang sundalong lumaban para sa ating bayan. Matagal ko nang naririnig ang kanyang mga kwento at ngayon, nais kong iparinig din ito sa inyo at para maramdaman ninyong parang si Lolo mismo ang nagkukwento, ilalahad ko ito sa paraan kung paano niya ito ikinuwento sa akin. Ito ang kwento ng kanyang huling laban. Ako si Celso, isang sundalo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Marami na akong nakitang pagbabago sa mundo mula sa pag-alis ng mga dayuhang mananakop hanggang sa makabagong teknolohiya. Pero sa lahat ng nangyari sa buhay ko, may isang bahagi ng aking nakaraan na hindi ko malilimutan. Isang pangyayaring bumago sa akin magpakailanman. Hindi ito tungkol sa giyera laban sa mga Hapon. Hindi rin ito tungkol sa gutom at pagdurusa. Ito ay tungkol sa isang bagay na hindi dapat nakita ng sinuman. Isang bagay na, kahit ngayon, bumabagabag pa rin sa akin. Taong 1944 sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Isa ako sa mga kabataang Pilipino na sumali sa hukbong gerilya upang labanan ang pananakop ng mga Hapon. Nasa kabundukan kami ng Sierra Madre, gumagalaw sa lilim ng mga punong kahoy, laging nagtatago sa panganib. Hindi biro ang buhay noon. Araw-araw kaming nagtatago, nag-aabang at lumalaban para sa kalayaan ng bayan. Isang gabi dumating ang aming pinuno, si Kapitan Herrera, at inutusan kaming lumusob sa isang kampo ng Hapon na nakapwesto malapit sa isang masukal na gubat. 8 kaming pinili para sa misyong ito. Ako, si Simeon, si Pablo, si Lito, si Andres, si Tomas, si Erning, si Rolando at si Kapitan mismo. Bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang tungkulin pero iisa lang ang aming layunin. Pabagsakin ang kampo ng kaaway at sirain ang kanilang mga supply. Naglakad kami ng halos 6 na oras sa gitna ng kagubatan. Walang bituin sa langit, madilim at napakatahimik ng paligid. Tanging ingay ng aming paghinga at yabag sa tuyong dahon ang naririnig ko. Masikip at puno ng tinik ang dinaanan namin, pero sanay na kami sa ganitong buhay. Nang malapit na kami sa kampo ng Hapon, nagdesisyon si Kapitan Herrera na magpalipas muna ng gabi sa isang lumang kubo na natagpuan namin sa loob ng gubat. Pagod at gutom na kami, kaya kahit paano napanatag kami sa ideyang may bubong na magtatakip sa amin mula sa lamig ng gabi. Pero may isang bagay na hindi tama sa kubo. Nang pumasok kami, naamoy agad namin ang panis at bulok na amoy. Parang may nabubulok na hayop sa loob, pero wala kaming makita. Maliit ang kubo, sapat lang para sa amin, at may ilang sirang kasangkapan sa loob. May lumang banig, isang kahoy na mesa, at mga upuang animoy matagal nang hindi nagagalaw. Si Pablo, ang pinakamatapang sa amin, ang unang nagsalita. May hindi tama dito, aniya, habang inamoy ang paligid. Kung may patay man dito, dapat may nakita tayong bangkay, sagot ni Simeon, ang pinakamapanuri sa grupo. Wala kaming nakitang ebidensya ng pagkamatay, pero ramdam namin ang bigat ng paligid. Hindi lang ito gutom o pagod. Parang may isang bagay na hindi nakikita,
pero nakamasid sa amin. Hindi nagtagal, nagpasya si Kapitan Herrera na magpahinga kami. Kailangang magkaroon kami ng lakas para sa pagsalakay kinabukasan. Isa-isa kaming humiga sa sahig, ang iba'y nagbantay, pero walang tulog na dumating ng walang disturbo. Nang madaling araw, nagising ako sa kakaibang ingay. Para itong pagkaluskos ng damo, pero hindi ito galing sa labas. Galing ito sa ilalim ng sahig ng kubo. Pinilit kong maging kalmado at nakinig ng mabuti. Ang tunog ay parang may gumagapang, marahan, maingat. Tila iniiwasang mapansin. Napatingin ako kay Simeon na kasabay kong nagising. Kita ko sa kanyang mga mata na naririnig din niya ito. Hinawi niya ang banig sa sahig at doon namin nakita ang isang maliit na butas. Hindi ito ordinaryong hukay. May mga simbolong nakaukit sa kahoy. Mga ukit na hindi namin maintindihan. Parang mga lumang sulat na hindi gamit sa ating panahon. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin para ipasok ang kamay ko sa butas. Pero bago ko pa magawa, hinawakan ako ni Simeon. "Huwag, Celso," mahina niyang bulong. "Baka may masamang nangyari dito." Tumingin ako sa paligid at napansin kong nagising na rin ang iba. Nakatitig sila sa butas para bang hinihigop ng kakaibang enerhiya mula roon. Si Kapitan Herrera ang unang nagbigay ng desisyon. "Umalis na tayo rito." Agad kaming bumalik sa daan, iniwan ang kubo na hindi na namin nilingon. Hindi ko alam kung anong meron sa ilalim ng sahig na iyon, pero may isang bagay akong natitiyak. Hindi ito gawa ng tao. Sa paglalakad namin palayo, hindi ko maiwasang maramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Tila may matang nagmamasid sa amin mula sa dilim ng kagubatan. At doon nagsimula ang bangungot na hindi ko malilimutan. Nagpatuloy kami sa paglalakad matapos naming iwan ang lumang kubo. Wala ni isa sa amin ang gustong magsalita tungkol sa nangyari. Walang bumanggit sa kakaibang tunog sa ilalim ng sahig. Ngunit sa bawat hakbang namin palayo, ramdam ko pa rin ang malamig na pakiramdam na tila may nakamasid sa amin mula sa dilim. Si Simeon na nagbabantay sa likuran ang unang bumasag ng katahimikan. "Kapitan, may kakaiba sa lugar na to," bulong niya. "Wala tayong ibang magagawa kundi tapusin ang misyon," sagot ni Kapitan Herrera, pero kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. Mas lalong naging tahimik ang aming paglalakad. Ang bawat yabag ay sinisipsip ng makapal na putik ng kagubatan at ang mga puno ay tila yumuyuko para bang gusto nilang pigilan kami sa pagpasok sa kung anuman ang nasa harapan namin. Pagdating namin sa isang mabatong bahagi ng gubat, napansin naming parang may lumang landas na ginamit noon. May mga lumang marka sa puno, mga ukit na tila simbolo ng isang sinaunang tribo. "Hindi ito gawa ng Hapon," bulong ni Lito habang sinusuri ang isang punong may kakaibang marka. Bigla na lang may narinig kaming tunog sa di kalayuan. Isang tunog na hindi namin inaasahang marinig sa ganitong kagubatan. Boses ng isang bata. Napatigil kami. Sino ang may kasamang bata sa gitna ng kagubatan? Napatingin ako kay Erning na halatang kinilabutan. "Baka bitag lang ito," sabi niya. Pero hindi ako makagalaw. Ang tinig na iyon, hindi ito ordinaryong boses. Para itong may halong hikpi. Mahina, halos pabulong, pero malinaw na malinaw sa pandinig ko. "Kailangan nating umalis dito," madaing sabi ni Kapitan Herrera. Walang sino mang bata ang makakaligtas sa lugar na ito ng mag-isa. Ngunit bago pa kami makaalis, bigla kaming nakarinig ng isa pang tunog. Kaluskos ng mga dahon, mabilis na mga yabag, papalapit sa amin. Napalingon ako sa direksyon ng tunog at sa pagitan ng mga puno, nakita ko ang aninong gumagalaw. Hindi ito tao. Wala nang oras para pag-isipan ang gagawin. Hinila ako ni Simeon.
at mabilis kaming nagkubli sa likod ng malalaking bato. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang paghinga. Kinakabahan din siya. Mula sa aming taguan, nakita ko sina Pablo at Lito na nakatayo pa rin, tila naipit sa kanilang kinatatayuan. At bago pa sila makagalaw, isang malakas na anino ang dumaan sa pagitan ng mga puno. Napakabilis, napakadilim. Sumunod ang isang nakakakilabot na sigaw, hindi mula sa amin, kundi mula sa kung anuman ang nandoon sa dilim. Napahawak ako sa armas ko. Sa isang iglap, wala na si Pablo. Pablo, sigaw ni Andres, pero bago pa kami makalapit, nakita naming si Lito ay tila natigilan, nakatingin sa iisang direksyon. Ang kanyang mukha puno ng takot. At bago pa siya makatakbo, hinila siya ng isang hindi maipaliwanag na puwersa papasok sa kadiliman ng gubat. Bigla na lang umarangkada si Tomas. Parang wala siyang iniisip, tumakbo siya papasok sa kakahuyan, dala ang itak niyang hawak-hawak. "Lito! Lito!" sigaw niya habang humahakbang palapit sa dilim. "Tomas, huwag!" sigaw ni Kapitan Herrera, pero hindi na siya nakinig. Pero wala kaming magawa. Sa isang kisap mata, lumamlam ang imahe ni Tomas, parang usok na ginupo ng hangin. At sa lugar na pinaglutangan niya, may naiwan lang, isang itak na nakabaon sa lupa. Walang tunog, walang sigaw ng sakit. Parang kusa siyang nawala sa mundong ito. 3 segundo. 3 segundo lang ang pagitan ng pagkawala nila. Wala kaming ideya kung ano ang nangyari. Isa lang ang sigurado, hindi ito gawa ng Hapon, hindi ito isang sundalo. "Umalis tayo dito. Ngayon na," utos ni Kapitan Herrera. Mabilis kaming tumakbo, hindi alintana ang ingay ng aming mga yabag. Sa bawat liko, nararamdaman ko ang presensya ng kung anuman ang nasa dilim. Para itong isang anino na sumusunod sa amin. Hindi namin nakikita, pero alam naming nandoon ito. Pagdating namin sa isang maliit na bangin, saglit kaming huminto para huminga. Wala na sina Pablo at Lito. Tomas, 6 na lang kami. At ngayon alam namin, hindi lang mga Hapon ang kalaban namin sa kagubatang ito. Hindi namin inakalang 3 agad ang mawawala sa amin. Pablo at Lito, Tomas, tila nilamon ng kadiliman. Walang sigaw, walang kalampag ng armas, isang saglit lang at nawala sila. Nakayuko kami, nagtatago sa likod ng makakapal na halaman habang bumibigat ang pakiramdam ng paligid. 6 na lang kami at bawat isa sa amin ramdam ang panganib na hindi namin maipaliwanag. "Hindi natin sila pwedeng iwan," bulong ni Andres, nanginginig ang tinig. "Huwag kang tanga," sagot ni Kapitan Herrera. "Wala na sila at kung magpapakatanga tayo, tayo naman ang susunod." Tumahimik kami. Tama siya. Pero paano mo iiwan ang kasamahan mo kung hindi mo naman alam kung saan sila dinala? Dumidilim na ang langit. Ang takipsilim ay lalong nagpapahirap sa paningin namin sa kagubatan at mas lalong lumalamig ang hangin. Parang may bumabalot sa amin. Nagpasya kaming lumayo. Walang nagsasalita pero pare-pareho kaming nakikiramdam. Ang paligid parang may buhay. Si Simeon ang nauuna. Hawak ang kanyang rifle na mahigpit na mahigpit. Ako naman, nasa likuran. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko may sumusunod sa amin. Napalingon ako. Walang kahit ano sa likod namin. Pero dun ko napansin ang kakaiba, ang mga dahon sa lupa. Walang ingay kahit dinadaanan namin. Bulong ko, pero hindi ko na naituloy dahil nakita ko yon. Isang anino, hindi isang nilalang matangkad payat, pero may mahahabang braso. Nakalutang ito sa ere at tila pinagmamasdan kami mula sa itaas ng mga sanga. "Takbo!" sigaw ni Kapitan Herrera. Wala nang tanong-tanong. Tumakbo kami, mas mabilis pa sa bala. Naririnig ko ang mabibilis na yabag ng kasama ko, pero mas naririnig ko ang isang bagay na mas nakakatakot.
Isang tunog ng paghinga mula sa likuran namin, malalim, malapit. Nang lumingon ako, halos madapa ako sa nakita ko. Si Erning, na ilang hakbang lang ang layo sa akin, biglang nawala. Parang hinihila ng isang hindi nakikitang kamay sa lupa. Erning, sigaw ko, pero nang tingnan ko ang lupa kung saan siya nawala, wala ni bakas ng kanyang katawan. Para lang siyang natunaw sa hangin. Napadpad kami sa isang mabatong bahagi ng gubat kung saan may isang lumang hukay, tila isang kuweba, pero may kakaibang ukit sa paligid ng bunganga nito. Mga simbolong hindi pangkaraniwan, parang mula sa isang lumang panahon. Dito tayo magtatago, sabi ni Kapitan Herrera. Ayaw ko sanang pumasok. May bumubulong sa isip ko, huwag kang pumasok diyan. Pero wala na akong magagawa. Sa loob ng madilim na kuweba, dumaan kami sa makitid na daan. Ang mga pader nito basa at malamig. At sa bawat hakbang namin, ramdam ko na parang hindi lang kami ang nasa loob. At nang marating namin ang isang maliit na espasyo sa dulo, saka namin nakita ang dahilan kung bakit hindi dapat kami pumasok. Dahil sa gitna ng kuweba, nakatayo ang isang lumang altar. At sa ibabaw nito, may mga bungo ng tao, puro sundalo, nakasuot pa ng lumang uniforme. At sa likod nito, isang mukha ang nakatingin sa amin. Hindi gumagalaw, hindi kumikibo, pero buhay ito. Tahimik kaming nakatayo sa loob ng kuweba. Ang tanging ilaw ay ang malabo at nanginginig na liwanag mula sa aming mga dalang lampara. Ngunit kahit paano ko itutok ang liwanag, tila may bahagi ng kuweba na hindi kayang abutin nito, isang parte na nananatiling nakakubli sa kadiliman. Kap, ano to? Tanong ni Simeon. Ang kamay niya ay bahagyang nanginginig habang tinuturo ang altar na puno ng mga bungo. Hindi lang ito basta libingan. May mga kakaibang ukit sa paligid ng altar, mga lumang simbolo na hindi namin nauunawaan. Isa ito sa mga bagay na hindi tinuro sa amin bilang sundalo. Hindi tayo pwedeng magtagal dito, sagot ni Kapitan Herrera. Masyadong mahigpit ang hawak niya sa kanyang baril. Alam kong kahit siya ay kinakabahan. Ngunit bago pa kami makagalaw palabas, isang malamig na hangin ang dumaan sa amin. Hindi ito basta dambi ng simoy ng hangin sa kuweba. Ito ay parang hininga ng isang bagay na hindi namin nakikita. Naglakad kami papunta sa kabilang dulo ng kuweba. Naghahanap kami ng ibang lagusan palabas. Pero ang pakiramdam ko, habang mas lumalalim kami sa loob, mas lalo kaming nawawala. Dito tayo dumaan, sabi ni Andres. Tinuturo ang isang makipot na daan sa gilid ng kuweba. Tahimik kaming sumunod, walang gustong magsalita. Pakiramdam namin bawat tunog ng yabag namin ay naririnig ng isang hindi nakikitang nilalang. Ngunit bago pa kami makalabas sa makipot na lagusan, Andres! Napalingon ako at nakita kong biglang hinila si Andres pabalik sa dilim. Para siyang nawala sa isang kisap mata. Ang kamay niya saglit pang lumutang sa ere, pilit na humahawak sa anuman bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman. Ang Andres! Sigaw ni Simeon. Ngunit nang sumugod siya pabalik para sagipin ito, pinigilan siya ni Kapitan Herrera. Hindi mo na siya matutulungan. Kung babalik ka roon, ikaw ang isusunod niya. Galit na sabi ng kapitan. Pero sino ang siya na tinutukoy niya? 4 na lang kami. Kapitan Herrera, Simeon, Rolando at ako. Ang bawat hakbang namin ay mas nagiging mabigat. Hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa takot. Isang nilalang ang nasa loob ng kuweba kasama namin at kaya nitong alisin ang sinuman sa isang iglap. Ano ba tong pinasok natin? Pulong ni Simeon, pawis na pawis kahit malamig ang paligid. Bumalik kami sa dating nadaanan namin. Ngunit nang masdan naming muli ang altar, ang mga bungo ay nawala. Wala ni isang bakas ng mga ito.
Parang hindi ito kailanman naroroon. Kap, hindi na to normal. Mahina akong sabi. Pero bago pa siya makasagot, isang tunog ang lumitaw mula sa kadiliman. Isang tunog na parang marahang pagngiti. Hindi kami gumalaw. Ang mga mata sa dilim ay nakatuon sa amin at pakiramdam ko'y sinusuri nito ang bawat isa sa amin. Parang pinipili kung sino ang isusunod. Huwag kayong gagalaw. Mahina ngunit mariing utos ni Kapitan Herrera. Nakadikit kami sa isa't isa, ang mga kamay mahigpit na nakahawak sa aming mga armas. Ngunit sa kabila ng aming paghahanda, alam kong hindi namin kalaban ang isang pangkaraniwang nilalang. Isang anino ang bahagyang gumalaw sa gilid ng aming paningin. Bulong ni Simeon kasabay ng nanginginig niyang paghinga. At sa isang iglap, may kumalapit sa balikat ko. Mabilis akong lumingon pero wala akong nakita. Hangin lang ang nasa likuran ko. Ngunit pakiramdam ko, may nakangiti sa likod ng tenga ko. Malapit, napakalapit. Hindi ko na malayan kung gaano katagal kaming nakatayo roon, nanginginig sa takot. Ngunit biglang, may nawala na naman. Si Rolando, sigaw ni Simeon. Napatingin ako sa paligid. 3 na lang kaming natitira. Kapitan Herrera, Simeon, at ako. Nasaan siya? Hindi namin alam kung kailan siya nawala. Walang tunog, walang palatandaan. Isang saglit lang, kasama namin siya. Sa susunod, nawala na siya, parang nilamon ng kadiliman. Napatingin kami sa harapan. Ang pulang mga mata ay hindi na lang basta nakatingin. Palapit na ito, tumakbo kami. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, pero alam naming hindi kami pwedeng manatili roon. Hindi namin naririnig ang aming mga yabag, tanging ang tunog ng mabilis na paghinga at pagpitik ng mga lampara ang naririnig ko. Nang makarating kami sa isang mas malaking bahagi ng kuweba, bigla kaming natigilan. Sa harapan namin ay may isang dambuhalang anino, nakatayo sa gitna ng kuweba. Hindi namin ito makita ng buo, pero alam naming may mga mahahabang kamay ito, mas matangkad sa sinuman sa amin. At ang nakakatakot, nakatingin ito direkta sa akin. Hindi ito tao, mahina ngunit nanginginig na sabi ni Kapitan Herrera. Ang katawan ko'y nanlamig, alam kong tama siya, at doon ko lang napansin. May hawak itong bagay sa kamay nito, isang lumang bungo, at ang bungo ay may suot na sombrero ng isang sundalo. Ang nilalang sa harapan namin ay hindi gumagalaw, pero ramdam ko ang mabigat nitong presensya. Ang hawak nitong bungo ay nakatutok sa akin. Parang sinasadyang ipakita kung ano ang mangyayari sa amin. Takbo, sigaw ni Kapitan Herrera. Wala nang pag-aalinlangan. Humarurot kami paalis, pilit na hinahanap ang daan palabas sa madilim na kuweba. Ang mga lampara namin ay pilit na sumasabay sa galaw ng katawan namin, nagsasaboy ng anino sa paligid. Pero habang tumatakbo kami, biglang may narinig akong pamilyar na tinig. Tulong! Tulungan niyo ako! Napahinto si Simeon na patingin sa paligid. Si Rolando yon, sigaw niya. Buhay pa siya. Ngunit ako, alam kong hindi si Rolando yon. Ang tinig niya ay parang boses ng isang taong nalunod, malalim, basag, at may kung anong kakaibang tunog na hindi ko maipaliwanag. Hindi yan si Rolando. Babala ni Kapitan Herrera, mahigpit na hinawakan ang braso ni Simeon. Huwag kang magpapaloko. Pero bago pa siya makinig, isang kamay ang lumitaw mula sa pader ng kuweba at hinatak siya papasok sa kadiliman. Simeon, kapwa kami na patigil ni Kapitan. Pareho naming alam na wala na si Simeon. 2 na lang kaming natitira. Tuloy lang, mahina ngunit mariing sabi ng Kapitan. Hindi siya lumingon, hindi siya nag-atubiling magpatuloy. Pero ako, hindi ko mapigilan. Kailangan kong malaman kung may natitira pang pag-asa. Lumingon ako sa direksyon kung saan nawala si Simeon.
At sa sulok ng kuweba, nakita ko siya. Nakaupo, hindi gumagalaw, nakaangiti, pero wala na siyang mga mata. Napaatras ako sa takot, hindi ko alam kung ano ang mas nakakakilabot. Ang itsura niya o ang katotohanang parang buhay pa siya kahit hindi na siya buo. Halika na. Malumanay niyang sabi. Sumama na kayo sa amin. Hindi ko nakinaya, tumakbo ako. Muli kong naabutan si Kapitan Herrera patuloy na naghahanap ng lagusan. Hindi kami maaaring mamatay dito. Hindi ko matatanggap na magiging bahagi lang kami ng misteryosong kuweba na ito. May nakikita akong liwanag. Sigaw ko, tinuturo ang maliit na butas sa dulo ng kuweba. May pag-asa pa. Ngunit bago pa kami makarating doon, biglang may lumitaw sa aming harapan. Isang mataas na anino. Mas malaki ito kaysa kanina. Mas mahaba ang mga kamay. At ngayon, mas malinaw kong nakikita ang mukha nito. Walang laman ang mukha nito. Tanging dalawang lumiliwanag na mata at isang mahabang punit na bibig. At doon, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi ito basta nilalang. Ito ay ang mga nawawala. Ang lahat ng sundalong nawala bago kami. Pinaghalo-halong galit, takot at paghihiganti. At ngayon, gusto nila kaming isama. Nakatitig ako sa nilalang sa harapan namin, isang anino na binuo mula sa pighati at kamatayan ng mga nawala. Ang pulang mata nito ay kumikislap sa dilim at ang bibig nitong nakangiti ay tila nag-aanyaya. Kap, anong gagawin natin? Tanong ko. Nanginginig ang kamay ko sa mahigpit na pagkakahawak sa baril. Hindi sumagot si Kapitan Herrera. Ngunit kitang-kita ko ang determinasyon sa mukha niya. Wala kaming pagpipilian kundi lumaban. Kung dito na rin tayo mamamatay, mas mabuting lalaban tayo hanggang dulo, madiin niyang sabi. Kasabay ng kanyang salita, itinaas namin ang aming mga baril at sabay na pinaputukan ang anino. Ngunit imbes na tamaan ito, parang naging usok ang katawan nito at muling bumuo. Isang nakabibinging halakhak ang pumuno sa kuweba. Bigla akong nanlamig, hindi namin ito matatalo gamit ang armas. Sa gitna ng takot, naalala ko ang sinabi ng isang matandang gerero noon. Ang espiritu ng digmaan ay hindi basta napapatay ng bala. Kailangan mong unawain ang galit nito. Napatingin ako sa paligid. Ito ang kuweba ng kanilang kamatayan. Ito ang lugar kung saan sila pinatay, kinalimutan at naiwan upang maging bahagi ng kasaysayan na hindi na mababanggit. Napagtanto ko ang kailangan naming gawin. Kapitan, sigaw ko, hindi natin sila kalaban. Napatingin siya sa akin, gulat sa sinasabi ko. Dito sila pinatay. Dito sila nakulong. Hindi nila gustong patayin tayo. Gusto nilang maalala sila. Biglang tumigil ang paggalaw ng nilalang. Naging tahimik ang paligid, tila nag-aabang. Huminga ako ng malalim at isinandal ang baril sa dibdib ko. Hindi ko nalalabanan. Muli akong lumapit sa anino at pumulong. Hindi namin kayo nakalimutan. Isang malakas na pag-uga ang dumaan sa buong kuweba. Ang hangin ay umikot sa paligid namin at ang pulang mga mata ng nilalang ay unti-unting nawala. Ang anino ay dahan-dahang lumusaw hanggang sa isang nakakapangilabot na huling sigaw ang pumuno sa buong kuweba. At pagkatapos katahimikan, nagkatinginan kami ni Kapitan Herrera. Pareho naming alam na ligtas na kami. Ngunit nang lumingon kami sa paligid, ang lahat ng mga bungo sa kuweba ay naglaho. At sa sahig kung saan naroon kanina ang nilalang, may naiwan lamang isang bagay. Isang lumang plakang metal na may nakaukit na pangalan ng isang sundalo. Dala ang natutunan namin, dahan-dahan kaming lumabas ng kuweba. Dumaan kami sa isang lagusan na hindi namin nakita kanina. Tila may nagbukas ng daan para sa amin. Nang marating namin ang labas, nakita namin ang liwanag ng araw. Malaya na kami. Lumipas ang maraming taon
at ako na lang ang natitirang buhay mula sa pangkat naming pumasok sa kagubatan na iyon. Ngunit hindi ako nakalimot. Bago mamatay si Kapitan Herrera, muli kaming bumalik sa kuweba at doon inilagay ang isang simpleng bato na may nakaukit na mga pangalan ng mga nawala. Para maalala sila, sabi niya. Ngayon, tuwing ako'y natutulog, minsan naririnig ko pa rin ang kanilang boses, pero hindi na sila humihingi ng tulong. Sila ay nagbabantay. At ako, isa na lang akong matandang sundalo na may dalang kwento ng isang huling laban na hindi na malilimutan. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa The 13th Scream at i-click ang notification bell dahil may mga kwentong hindi lang nananatiling kwento,